Brian, ano-anong mga lugar dyan sa Sorsogon ang naapektuhan ng muling pagsabog ng Bulkang Bulusan kagabi at kumusta ang mga residente dyan ngayon? Tatlong bayan dito sa Sorsogon ang agad na naapektuhan ng nangyaring pagputok ng Bulkang Bulusan kagabi. Kabilang sa mga nakaranas ng pagbagsak ng abo ay ang mga barangay ng Bolos, Cogon, Tinampo, Gulang-Gulang, Monbon, Bulawan, Gabaw at Makawayan sa bayan ng Irusin. Inabot din ng abo ang mga barangay ng Sumagungsong, Bigun, Aquino, San Francisco, Calamagan, Inararan, Kadandanan, Dolos at Pulot sa bayan naman ng Bulan. Apektado din ang barangay ng Guruyan sa bayan ng Huban. Bukod sa mga apektadong barangay, binalot din ng makapal na abo ang kahabaan ng Maharlika Highway sa bayan ng Irusin. Kagabi, sa pag-iikot ng news team, nakita natin ang agarang pagsasagawa ng clearing operation ng Bureau of Fire Protection o BFP sa mga abo na ibinuga ng bulkan. Naglagay din agad ng mga checkpoints ang PNP Sorsogon para maabisuhan ng mga motorista kaugnay sa panganib na dulot ng makapal na abo sa mga dadaanan nito. Agad naman na mahagi ng protective mask sa mga motorista ang PDRRMO Sorsogon. Sa ngayon, patuloy na nakaalerto ang mga otoridad sa probinsya sa posibleng paglalapan ng sitwasyon sa paligid ng Bulkang Bulusan kung patuloy itong magpapakita ng aktibidad. Ayon sa PNP Irusin, aabot sa 38 na pamilya o katumbas ng 143 individual ang agad na inilikas kagabi sa bayan ng Irusin na dinala sa mga evacuation center dahil nga sa nangyaring ashfall dulot ng pagputok ng Bulkang Bulusan. Ngayong araw, inaasahan na magpapatuloy ang isinasagawang clearing operation ng mga LGU dito sa kahabaan ng kalsada dito, particular sa Maharlika Highway kung saan maraming motorista ang dumadaan araw-araw. Liwanagin lang natin, noong pumutok kagabi, anong oras ito? At ilang kalsada right now ang naapektuhan? Ibig sabihin, naapektuhan itong pagbuga nung Bulkang Bulusan. At binabanggit mo kanina na clearing operation, kailan ito nag-umpisa? Kasi mako-compromise natin yung safety ng road kapag hindi po clear na dadaanan ng ating mga motorista. Pwede bang maklarify yan, Brian? Yes, Ani. Ngayon, nandito tayo ngayon sa kahabaan ng Maharlika Highway. Actually, Ani, nagpapatuloy tayo na nagmamonitor ngayon dito kung kumusta na ang mga daanan dito. Dahil nga kagabi, doon sa paglabas natin, alas 7:43 kagabi kasi pumutok yung Bulkang Bulusan, Ani. At right away, after nun, ay pumunta agad tayo dito sa pinaka-ground zero. At napansin nga natin at nakita natin na halos zero visibility yung dinadaanan dito ng mga sasakyan. Kaya nga ginawa ng PNP, naglagay agad sila ng checkpoint para nga maabisuhan yung mga motorista na mag-ingat dun sa pagdaan dito sa Maharlika Highway, dito sa bayan ng Irusin. Pero ngayon, Ani, sa ating pag-iikot-ikot, halos nabawasan na yung mga abo na nandito sa mga kalsada, particular dito sa Maharlika Highway. Nakatulong dito, Ani, yung magdamag na manakanakang pag-ulan. Kaya naman ngayon ay maayos na nadadaanan na ito ng mga motorista, Ani. Okay, kasi ang delikado dyan, di ba po, pagka continuous yung asphalt, yung mga bumabiyahe motorista, yung windshield nila, di ba po, matatakpan niya ng asphalt. Need natin ng mga signages para ma-warn. Tama yung sinasabi ng mga members ng Philippine National Police. May binanggit kayo na 38 families na evacuated, umalis sila kagabi. Nasa evacuation center sila, Brian, right now. Ilang pamilya? 38 na pamilya, ilang individual ito, at yung pinagdalan ba na mga evacuation center ay nagkasya itong 38 pamilya po. Yes, Ani, dun sa ating pinuntahan na evacuation center na pinagdalhan nga nitong mga inilikas na pamilya, nakita natin na maluwag pa naman itong evacuation center na pinagdalhan sa kanila na malapit mismo dun sa Bureau of Fire Protection. Sa mismong sentro yon ng bayan ng Irusin.
Ani, at nakita natin agad na dumating din ang tulong mula sa ilang mga organisasyon, mga private organization, mula sa lokal na pamahalaan para nga agad na masaludar at mabigyan ng ayuda itong mga inilikas na pamilya kagabi. At nakita nga din natin, Ani, na yung mga inilikas na pamilya na ito, mula ito dito sa barangay ng sa mga barangay na mismong naapektuhan ng pagbagsak ng abo mula dito sa Bulkang Bulusan, Ani. Okay. Brian, at this point, ibibigay ko kay Amigo Sherwin ang pagkakataon para makapagtanong sa inyo dyan. Go ahead po, Amigo Sherwin. Thank you. Brian, sa ngayon, ilang bayan na ang apektado o naabot nitong ashfall, Brian? Actually, sa pinakahuling inilabas na ulat ng FIVOX, Amigo, 3 bayan agad ang naapektuhan nitong nangyaring pagputok ng Bulkang Bulusan kagabi. Una na dito nga yung bayan ng Irusin, bayan ng Bulan at yung bayan ng Huban. Yung Huban, ito rin yung pinaka naapektuhan nung nakaraang naunang pagputok ng Bulkang Bulusan nung nakaraang araw. Ngayon naman, como ang hangin ay papunta dito sa may southwest, ang hangin mula dito sa Bulkang Bulusan, ay ang naapektuhan na nito ay yung bayan ng Irusin. Kaya 8 barangay agad dito sa bayan ng Irusin ang agad na naapektuhan nitong nangyaring ashfall. Kaya nga kagabi nagsagawa na agad ng evacuation effort yung mga otoridad dito para masundo agad yung mga pamilya na posibleng maapektuhan nga nitong ashfall, Amigo. Brian, kamusta naman yung mga apektadong residente? Sapat ba yung face mask o N95 mask na ibinibigay ng lokal na pamahalaan o meron bang ibinibigay at meron ba silang naitabi bilang paghahanda dyan sa pagputok nga ng Bulkang Bulusan, Brian? Actually, Amigo, kagabi nakasabay pa natin ang PDRRM Sorsogon sa pamimigay nga nitong protective mask dun sa mga motorista. At hindi lang yon, umiikot din sila dun sa mga barangay na apektado nga itong ashfall para nga mabigyan ng mga protective mask yung mga residente, dahil talagang kami man sa aming part, sa news team, talagang mahirap din po at masakit sa dibdib pag talagang nakakalanghap nga ng abo mula dito sa bulkan, Amigo. Kamusta naman yung ating mga kababayan dyan na merong mga respiratory illness, Brian? Sa ngayon, Amigo, may nakita natin kagabi sa pagpunta natin doon sa evacuation center, may nakita na tayo mga nakaantabay na medical practitioner mula dito sa LGU Irusin para nga umantabay doon sa mga posibleng magkaroon ng problema sa karamdaman dahil nga dito sa pagbuga ng abo ng Bulkang Bulusan. At nakikita natin na tuloy-tuloy ang isinasagawang monitoring ng mga otoridad dito kaugnay doon sa mga kababayan natin na maaaring ngayong araw ay magpalikas din, dahil hanggang ngayon, kung mapapansin mo sa likuran ko, Amigo, halos namumuti pa yung kalsada dahil nga sa kapal ng abo na ibinuga ng Bulkang Bulusan kagabi sa pagputok nito. Maraming salamat sa iyo, Amigo Sherwin. Brian, ang gusto ko lang maliwanagan, at this point po ba, kumusta, nakakain na ba? Kasi kagabi ito, inilikas. Ngayon po ay 5:44 in the morning na. Nakakain na ba yung mga evacuees natin at this point, Brian? Kagabi, Ani, halos tuloy-tuloy yung dumadating na pagkain sa mga evacuee natin. At ngayon nga, papunta pa rin tayo doon sa evacuation center na pinagdalahan nga nitong mga displaced family, at gumilid lang tayo dito sa kalsada para lang makapagbigay ng ulat sa ating mga kababayan hinggil nga sa sitwasyon dito sa bayan ng Irusin sa nangyaring pagputok ng Bulkang Bulusan. Pero sa nakita natin kagabi, Ani, nakita natin na maraming tulong mula sa lokal na pamahalaan at maging doon sa mga pribadong organisasyon, mga private individual. Nagdadala silang kusa dahil nakita nila ang pangangailangan ng ating mga kababayan pag dumadating yung ganitong sitwasyon na nagkakaroon ng pag-aalburuto itong Bulkang Bulusan. Ani. Maraming salamat, Brian Baldarahe, mula po dyan sa Irusin, Sorsogon.